Mga tropa, bago tayo magsimula sa content natin, gusto ko lang magpasalamat dahil road to 20,000 subscribers na tayo. Maraming salamat mga tropa sa mga nagsusubscribe at sa mga sumusuporta sa YouTube channel natin. So anyway, ang content natin para sa ngayong araw na to, nakikita nyo naman siguro dito sa pinaka-screen natin, meron tayong original na dye ink. Etong dalawang to, binili ko to mismo sa pinaka Epson printer. Ito yung original ink na yan. And syempre meron na rin tayong content tungkol sa Epson ink kung paano malalaman yung original. At dahil sa content natin na to, nabasa nyo na rin dyan sa pinaka title natin, bumili ako ng pinaka Epson dye ink na mga mumurahin na ink. So eto, i-unbox na natin siya. Nakikita nyo naman dyan sa screen. Hindi ko pa to na-open mga tropa ha. Ayan ha, silyadong-silyado pa yan. So open natin. Ayan siya, kitang-kita nyo naman yung pinaka-bubble wrap niya. Ako na mismo yung gumastos mga tropa, hindi ko nasasabihin kung saan ko siyang store binili. Pero sobrang mura lang niya mga tropa. Titignan natin kung ito ay pinaka-original talaga. I-check natin yung kahit papano na mga alam ko na mga detalye, 'di ba? So ayan, nakikita naman natin sa screen. 4 yan mga tropa. So halos 100 peso lang din to kung bibilihin nyo to bawat isa. So titignan natin, susuriin natin siya. Ayan mga tropa. So unang-una titignan natin sa kanyang seal dito. So dito pa lang mga tropa, talagang X na siya sa akin. Kasi kapag bibili kayo ng pinaka Epson na ink, dapat ito ay nagbabago-bago yung kanyang kulay. So dito yung pinaka sticker niya, ayan o, hindi siya nagbabago. So nakasulat na mismo color shifting label. So yung pinaka label pa lang niya, hindi na siya nagko-color shift. Ayan o, 'di ba? So dito sa pinaka carton niya mga tropa, hindi ko na siya totally madidistinguish pa kasi halos parehas lang. Pero kung talagang mitikuloso ka mga tropa, makikita mo yung pagkakaiba niya eh. Yung sa printout pa lang, ayan o, may mga malalabong output. Ayan, may mga part na mga malalabo. Unlike sa mga original na box, naitapon ko na kasi mga tropa yung pinaka-box ko na ganito, kaya hindi ko sa inyo maipakita ng maayos. Pero talagang ibang-iba rin yung kanyang pinaka-print, yung pinaka-kulay nung kanyang production sa box. Kung hindi kayo mitikuloso mga tropa, hindi mo yan mapapansin. Tsaka yung dito niyang print mga tropa, ibang-iba din. Hindi ko lang maipakita talaga sa inyo side by side kasi naitapon ko yung pinaka-karton. Pero siguro, gagawa tayo ng pinaka-part 2 na ganito. Pero unang-una pa lang, kitang-kita na natin na peki siya dahil dito. Hindi siya nagko-color shift oh. 'Di ba? So unang-una pa lang tapos na kaagad yung content natin. So meron pa tayong mga makikita dito mga tropa. Ayan oh, eto, meron siyang ganito. So ayan, meron siyang parang color shift kunyari, pero peki pa rin, hindi siya nag-shifting. Ayan oh, tignan niyo naman. 'Di ba? Eto talagang peki to. So eto, ibang-iba din yung kanyang box. Ayan oh. 'Di ba? Ayan, titingin-tingin pa tayo ng mga mapapansin natin. Eto, medyo ibang-iba rin yung pinaka-printout nyo. Tsaka madulas yung karton niya mga tropa. Pero sa lahat ng mga nakita ko dito, etong mga inabil ko, eto lang yung merong ganito. Eto lang yung merong logo na ganito. So, tignan natin to. May nakasulat dito, Epson Genuine PH. Pero nakalagay sa kanya, ayan o, dito nakalagay, Made in Indonesia. PH tapos Indonesia, 'di ba? Hindi ba kayo nawiwirduhan doon? Ayun oh, 'di ba? Made in Indonesia. So dito nakalagay sa kanyang seal, Epson Genuine PH. So eto, bubuksan din natin to, pero itatabi ko to hanggang sa makabili ulit ako ng merong karton na ganito para maipakita ko sa inyo mga tropa ko na talagang peki itong lintik na to, na mga tigo 100 lang. So syempre, naku-curious ako na gusto ko mas una kong buksan ito, yung merong ganito, merong pinaka-tape or kung ano man tawag dyan. Dito ko na siguro siya bubuksan sa pinaka-ilalim. Dahan-dahanin natin. Ayan. Para sa susunod mga tropa, meron pa tayong magawang content pagka nakabili ako ng pinaka-genuine naman. Ito yung mga tig-100 mga tropa na mga sinasabi nyo na mga original kuno. Ayan na, again, ito yung magenta natin na original. Ayan, ito naman yung peke. So, ipagkukumpara natin, makikita nyo kagad mga tropa sa font. Ayan o, ang taba ng font niya. Kung mitikuloso kayo,
mapapansin nyo yan. Pero eto, manipis lang siya, oh. Diba? Tsaka naka-bold siya. Yung pinaka-printout niya, kumpara mo sa original na manipis lang. Ayan, oh. So, syempre, baka malito rin ako, pero napaka-imposible niyan. Ayan, oh, made in the Philippines nakalagay. So, eto, titignan natin. Made in Indonesia. Pero yung kanyang packaging dito, Epson Genuine PH. Diba? Pero parang ang galing nito, ha. Ayan, oh, nagre-rainbow yung ano niya dito, ha. Malalaman mo lang din siya na peke dahil dun sa kanyang font style and sa font size, ibang-iba, 'di ba? Best before dapat ganyan lang. Ayan, oh. Tsaka etong QR na to, nai-scan yan eh. Eto maputi, eto parang alam mo 'yon, dark na dark. Tsaka eto pagka inalog mo, ayan, oh, iba yung consistency ng ink niya. Tapos eto pagka inalog mo, ayan, oh, tignan mo naman yung kulay nung pagka magenta niya. 'Di ba? Hindi siya, alam mo 'yon, yung parang texture niya, yung parang honey. 'Di ba? Kung gumagamit kayo ng honey, ayun, oh, tama ha. Mawawala 'yan. Ayun, oh, 'di ba? Nagiging puti. Pero eto, ayun, oh, yung pinaka magenta niyan, hindi siya ganoon. Ayun, oh, kapit talaga dun sa pinaka botilya niya. Hindi ko na 'to bubuksan, mga tropa, yung peke. Tsaka yung peke, mga tropa, ayan, oh, wala yang Epson. Wala yang nakalagay dito na Epson. Ayun, oh, dito wala din. Kung nakikita nyo, wala rin yung Epson. Ayan, di ba? So, eto, meron yung nakalagay na Epson. Ayan, sa original. Sana nakikita nyo sa screen. Ayan, kung nakikita man, ayan, basta meron yan. At meron din siya sa ilalim. So, next natin, mag-open pa tayo, mga tropa, para makita nyo. Kaya wag na wag kayong bibili ng mga ganitong mumurahin na ink kasi iba yung consistency ng mga ganitong ink. Masisira yung printer ninyo. So, eto na lang next natin, yung black. Ayan, o, made in China naman to. Made in China daw siya. Pero tignan natin yung pinaka nakalagay niya dito sa pinakaloob. Buksan natin to. Dito na natin siya sa ilalim bubuksan. Ayun, o, tsaka ibang-iba rin yung box niya dito. Yung, alam mo yung adhesive. Kapag gumagamit ka talaga ng original, manonotice mo talaga eh. Ayan, tignan natin to. So, syempre yung una kong tinuro sa inyo, oh, eto, ayun, oh, eto, meron siyang Epson, meron siyang nakalagay dito, oh. Sa ilalim, wala siyang nakalagay. Ayan, oh. So, mapapansin ninyo, ibang-iba na rin, di ba? So, dun sa una, ipinakita ko sa inyo, kunin ulit natin, wala talaga siya sa ilalim at sa taas. Ayan, walang Epson. Dito meron sa taas, pero sa likod wala. Dapat yung pinaka-top may Epson at sa ilalim may Epson. Ayan yung original. So dito na tayo sa black. Tignan natin, no? Ayan, no, wala. Kapag ito yung ginamit ninyo, mga tropa, sa mga printer ninyo, good luck na lang talaga. Yan na lang talaga yung masasabi ko sa inyo. So syempre eto, hindi ko gagamitin to. So kitang-kita niyo yung pagkakaiba rin sa pinaka-printout niyan. Kung hindi kayo metikuloso, mga tropa, hindi nyo siya talaga mapapansin eh. Ink bottle, tinta. Ayan, no? Parehas na parehas din, no? Ayan, no? Pero dito sa bandang dito, sa space na to, hindi. Ayan, no? Sa spacing. Ayan, tsaka yung dito, yung best before na lang, kitang-kita mo na kagad dito yung peki niya. So, kasi ganito yung original, oh. Ganyan lang kanipis. And tignan pa natin yung iba, yung dilaw. Tignan pa natin, ha? Ayan, oh, halos same lang din. Made in China. Ayan, kitang-kita mo talaga sa box kasi talaga eh. Doon pa lang malalaman mo na eh. Buksan natin. Ayan. Kulay dilaw. So, eto meron siyang Epson sa taas. Sa ilalim din wala. Dapat meron eh. So, kukuha ako siguro ng same kulay para maipakita ko sa inyo. Eto, may Epson na nakalagay. Parehas yan, kulay dilaw. Meron din siya dapat sa ilalim. Eto, wala, oh. Diba? So, dahil nga, peki lang to, eto kasi yung tig-100. Eto, yung original. Eto, naaalala ko to, binili ko to galing sa nag-convert, kaya mura ko lang siya nabili. Ayan, best before, tignan nyo, oh. Diba? Halos parehas yung best before niya dito, pero dun sa spacing ng mga text, ang layo. Iba kasi yung pinaka, ayan, oh, yung pwesto niya. So, ingat kayo sa mga mabibili ninyo. Ayan, oh, naipagkumpara na natin. At ako na mismo yung gumastos at bumili ng peke na tigo 100. Isang set pa yung binili ko. So siguro ilalagay ko na lang sa description yung kabuuan kung paano ninyo malalaman kung peke
yung inyong Epson ink na nabibili sa kung saan yung seller yan nabibili. At sa tingin ko, kompleto yung content na yon kung paano ninyo malalaman kung peke yung nabibili ninyo na dye ink. Kung meron pa kayong maidadagdag doon kung paano nyo machi-check yung pinaka binibili ninyo na dye ink na original kuno, 'di ba? I-comment nyo doon sa comment section doon sa content natin. Pero sa box pa lang, kita mo na. At kung bibili kayo mga tropa ng mga ink na walang mga box, alam nyo na kagad. Doon pa lang sa text, sa dito, sa best before at sa Epson na tatak. So ayun na lang. Kahit papano nakatulong ako sa inyong pagbili-bili. At kung gusto nyo makabili ng mga original lang na mga printing products, pumunta lang kayo dito sa YouTube channel natin. I-click nyo lang yung store. Ayan yung mga list kung saan yan ay mga ina-affiliate ko. At talagang sure na sure ako legit yan at hindi kayo mauuto kung dyan kayo bibili. Dito na natin tapusin yung content natin mga tropa. At lagi ko sinasabi mga tropa ko, wag na wag magpapauto. Walang original na 100 pesos. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.